Hello po mga kababayan. Ara niya Mr. Maravillas, bagong gupit ka. Di ba? Ayos na ayos. Anyway. Siyempre, para laging pugi. Di ba? Pag-usapan ulit natin mga kababayan yung palpak na hiring-hiringan ng Peking Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Sabi po ni House Trial Spokesperson, Impeachment Trial Spokesperson Sia Alonto Adyong, the so-called ex-Marines failed to divert people's attention away from VP Sara Duterte's impeachment trial. Yung objective noon, sabi natin mga kababayan, is to divert the attention ng publiko. But they failed. Bokya yung drama nila. Sabi ko sa inyo, pagkampo ng mga Duterte, pag itong mga Duterte senators, huwag na kayong maniniwala. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig nila. So sabi dito sa balita mga kababayan, sa interview kay Alonto Adyong, sabi niya, the former soldiers' diversionary plan and testifying before the supposed Senate Blue Ribbon Committee hearing last Thursday has backfired. Nag-backfire mga kababayan. Parang yung mga kwento ni Sara Duterte, lahat ng kwento ni Sara nagba-backfire sa kanya. Ganon din ito mga ginagawa ng kanyang mga alipores na mga senador. Ginamit itong mga ex-Marines, lahat nag-backfire sa kanila. You see, mga kababayan, yung sabi ni Adyong, yan naman talaga ang gusto nilang mangyari. Ma-divert ang atensyon ng tao. Mawala ang focus, pero sa totoo lang, hindi sila naging successful. Sabi ni Adyong, mas lalong maraming nagalit sa kanila. Kasi alam naman ng tao kung ano yung purpose noon. Alam na po. Basa agad. Sabi po ni Adyong, it was obvious that the hearing was not impartial, in that its only purpose was to sustain the ex-Marines narrative in previous press conferences. Rehas. Puro kasinungalingan po. So the intention really is para magkaroon ng malihis talaga ang direksyon ng supposedly dapat gagawin ng Senado, which is to conduct a trial forthwith. Nag-convene nga sila as impeachment court. So I think there's really that attempt na magkaroon ng diversion ng attention ng publiko o pag-usapan para malihis tayo doon sa dapat talaga ang pinag-usapan na accountability ni Sara Duterte. Nililihis nila talaga. Hindi lang ako yun nagsasabi. Mga kababayan, pati yung ating mga congressmen, nakita ninyo yung analysis natin. Truthful tayo mga kababayan. Nauna tayo sa nagsabi. Naunang mga discussions natin, mga videos natin na produce mga kababayan. Ganitong ganito. At ngayon pa lang nagsabi si Alonto Adyong, it is a diversionary tactic. But unfortunately, sabi po niya, for them, they have failed measurably. Nag-clap yung kanilang palabas. Alonto Adyong likened Thursday's Senate hearing as a press conference, and the only difference was that some senators, instead of media practitioners, asked the questions. Ang nagtatanong yung mga pero leading lahat base sa script, nagkabuhol-buhol at nagkabutas-butas yung kwento. Unang-una, makikita mo sa hearing na yon, walang impartiality doon. Sila ang nandoon eh. Ginawa lang doon purposely para lang magsalita yung mga 18 Marines. Wala kasi ang nagtatanong lang sa kanila, iilang senador. So ang purpose talaga noon parang press con. Ang kaibahan lang talaga ang nagtatanong sa kanila.
This time, hindi ang mga member ng media. Nagtatanong sa kanila, ilan lang na senador. Ganon talaga. So very obvious. Yun sa taong bayan. Ang Pilipino, hindi mo sila pwedeng utuin. So alam nila kung ano yung purpose noon talaga. Ano kayo ngayon? Iyakan kayo ngayon, mga DDS, sa mga senador. Basa po ng mga mamamayang Pilipino na niloloko ninyo lahat. Mga manloloko kayo, puro kayo bodol. Di ba? Alonto Adjong was one of the several lawmakers to whom the ex-Marines claimed they delivered millions as kickbacks from anomalous and non-existent flood control projects. He denied the allegation and revealed his plan to file a case against the former soldiers. Hindi kayo, wala kayong immunity doon. Unauthorized yun na, na investigation. Bogus. I deny that. I categorically deny. I vehemently deny. Hindi ko nga sila mga kilala eh. Wala nga akong naano sa kanila. Kaya nga gusto kong nung una ayaw ko nang pansinin. Kasi sabi ko, kalokohan na ito. Sabi ko, it's not worth my time. I mean, it's too absurd to even pay attention to it. Pero ito kasi this time, hindi lang ang personal issue na ito. Umabot na ito doon sa punto na pati ang Senado nadadrag, purposely talagang dinisign yun, itong mga Duterte senators, gamitin yung Senado. Yun ang nakakagalit na ginawa nitong mga senador. Ginawang platform sa disinformation, in spread ng fake news and propaganda yung mismong Senado mismo. Di ba, mga kababayan? He accused the ex-Marines of using the Senate to legitimize their press conference narrative. So ginagamit nila yung institution para may sense of legitimacy. Which by the way, akala din ng mga tao, kumbaga ito na ang issue na dapat tutukan. So parang yung motive na talaga noon is really to ilihis yung usapan. Correct, mga kababayan. So I think it deserves some form of, for the benefit of the people who are now being confused, also a chance for their allegations to be heard in the proper forum, which is the court. O doon kayo magkakaalaman. Kailangan na silang bigyan ng pansin. Noong una kasi, I don't pay any attention to their nonsense. Pero I think this time, kailangan talaga mong bigyan ng pansin dahil it's not only the reputation of an individual names that mention in their list, but also they're trying to drag the Senate to a point that they are trying to divert the attention of the Senate now, of the very issue now, which is the impeachment court na sa Senado. Actually, wala man yon sa 18 Marines, ginamit lang. Ang talagang guilty rito, itong mga Duterte senators. Talagang dinisinyo yon ni Alan Peter Cayetano, ni Marcoleta, and the rest of the senators. So ang dapat may panagutan, mga kababayan, talaga itong mga senador at itong si Atty. Baligod. May nasa likod niya sigurado. Itong mga 18 Marines, nag-aanap buhay lang ito. Kasi sabi binayaran na, birinayad ng 5 million each. Imagine 18 Marines, 90 million. Ang nagbigay ng 90 million, mga kababayan, si Mike Defensor daw. Yun nagdala nito. So kung si Mike Defensor, I think may funder din si Mike Defensor. Yung funder mismo ni Mike Defensor, yun ang may interest. Alam na ninyo kung sino, mga kababayan. So yun ang dapat tumbukin sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kasi ginamit pa nila yung Senado para gawing platform sa pagpapakalat ng fake news, paninira, para i-divert ang atensyon ng publiko sa impeachment ni Sara Duterte. Nagets na ninyo, mga kababayan?
plus pong sarsuela ang ginawa sa Senado. So ang bawat ingay mga kababayan, yung illegal na pagdinig at garapalang pag-atake nitong mga sipsip na senador. Isa po siyang despiradong tangka para guluhin lang, antalahin at isabotahe itong napipintong impeachment trial ni Sara Duterte. Malinaw po yon mga kababayan. Kasi po nga, oras na nagsimula yung paglilitis, tuluyan ang madudurog yung kanilang political career. Ganon yun po sa harap ng taong bayan. Nagets na ninyo mga kababayan? Yung ginawa nilang hiring-hiringan, sabi nga ni Erwin Tulfo, pwede nating sabihin yun na usurpation of authority at obstruction of justice mga kababayan. Wala sa diyang kapangyarihan kasi na gumawa ng hearing kasi pinalitan na po, nag-reorganization. Ang chairman ng Blue Ribbon po na legal, si Erwin Tulfo na. Hindi na po si Pia Cayetano. Hindi si Marcoleta. Kaya usurpation of authority yun. Illegal ang kanilang ginawa. So yung pagpilit nilang maglabas ng ebidensya doon, ng mga testimonya ko mula dito sa na yung mga questions nila, leading questions, tinuturuan na magsalita. Masasabi natin walang bisa yon. Kasi fruit siya of a poisonous tree, ika nga. Kasi labag po yung proseso na ginawa nila. At sa mismong rules ng Senate, labag. Di ba? May malicious diversion yung ginawa nila. At sub judice. So bilang mga abogado, alam ni Cayetano at ni Marcoleta na bawal po gamitin ang kapangyarihan ng Senado para po impluensyahan at guluhin ang isang umiiral o napipintong proseso ng hudikatura o impeachment. Yung paglikha nila ng magulong parliamentary circus, isa pong malinaw na pagtatangka na lasunin yung isipan ng publiko para para maiwasan ng formal na indictment at pananagutan. Isa po siyang maruming laro ng mga desperado. Malinaw. Nilapastangan nila ang tradisyon ng mataas na kapulungan. Ang kanilang mga argumento mga kababayan ay hindi nakabatay sa mga ebidensya, kundi sa emosyonal na drama, pananakot at pag-imbento ng mga peking patakaran. Ipinakita nito na wala silang legal na depensa para kay Sara Duterte. And in fact, dapat hindi sila gumagalaw ng ganyan mga kababayan kasi sitting as senator judges sila. Dapat pinag-aaralan nila ngayon, binabasa nila yung articles of impeachment at yung mga attachment. Yun ang dapat focus nila. Kaya lang hindi. Ang focus nila ngayon, manggulo, gumawa nitong mga moro-morong investigasyon. Ayan, ginagawa nila po, ang natitira nilang bala, diversionary tactics. Maghasik ng pampolitikang kaguluhan para mapatigil ang impeachment trial. Ganon ang kanilang intensyon. Huwag tayong papayag dito sa drama nila na ginagawa, mga panggugulo nila sa Senado. Ito yung ginagawang taktika ng DDS-10, itong 10 mga senador na natitira. Yon, para hadlangan po yung impeachment. Ito yung hindi pagkilala sa legal new majority. Nagsagawa din ng sariling Facebook Live si Loren Legarda. Ginaya si Cayetano. Hindi kasi kaya nilang idepensa sa plenary ang diskusyon. Kaya tulad ni Cayetano, nag-Facebook Live din si Loren. Yan mga kababayan. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1,
ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito noong pang 1973 Constitution. Malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal
sa pamamagitan ng mga mayoryang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa session, na aresto, na detina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan. Interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Ginaya po ni Loren si Alan Peter Cayetano. Imbes na magsalita sa plenary, sa sesyon ng Senado, nagsasalita siya sa Facebook Live. Ayaw nila na magsalita doon kasi susupalpalin sila ng kanilang mga kasama at siguradong magkakabutuhan. Pag nagkabutuhan na may presence nila, talo sila. Kasi 12 na ang majority at bawas sila ng 2. I-present kasi ninyo si Bato de la Rosa para kumpleto kayo at pilitin ninyo yung husgado muna na palabasin, paintulutan si Jingo Estrada na magsesyon habang siya may plunder case na non-bailable. Yan ang gawin ninyo. Pero the fact na hindi ninyo magawa, talo kayo. At nagsalita na yung mga constitutionalist. Alangan man mas magaling ka pa, Loren, sa mga Supreme Court, retired justices ng Supreme Court. Sa mga constitutionalist, mas magaling ka pa. Di ba? Sa mga deans and professors ng mga colleges and universities ng batas. Nagsalita na sila. The IBP nagsalita na. Legal ang nangyaring sesyon noong June 3. Kayo man lang na mga DDS senators ang nagsasabing legal pa kayo. And it is recognized by the Palace, by the Congress. Kayo-kayo na lang ang naniniwala sa inyong posisyon. Worse, nagsasalita kayo hindi sa plenary, nagsasalita kayo sa Facebook Live. Iyan tuloy, nawala sa inyo yung posisyon kasi absent kayo sa sesyon. Naintindihan mo na, Loren? Kayo-kayo na lang ang naniniwala sa kwento ninyo. Tanggapin na ninyo na natanggal kayo kasi absent kayo. Wala kayo doon sa sesyon eh. Takot kayo na mag-appear kasi matatalo kayo. May re-record yung attendance ninyo eh. Pag na-record yung attendance, may quorum, tapos kayo sa botohan. Tanggal yung Senate President, pati kayo tanggal. Tanggal na nga kayo eh. Walang epekto yung Facebook Live ninyo. Tulad ng ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Pari-parehas kayo. Huwag kami Loren Legarda. Kapito ko pa rin kayo diyan sa posisyon na yan. Si Alan Peter Cayetano, pati kayo.
Wala na po. Tapos na. Move on na kayo. Kaya sabi ni Pig Lacson, kaawawa niya at nakakadismaya yung mga pinagagawa nitong Duterte senators. Kaya mga kababayan, kahit anong gawing maruming laro nila, bogus na pagdinig at mga sarswela nitong mga sipsip na senador kay Sara Duterte, hindi nila kayang takasan yung konstitusyonal na proseso ng impeachment trial ni Sara Duterte na tuluyan pong naglalantad sa katotohanan at magpapanagot sa kanya sa taong bayan. Yun, Loren Legarda. Kung ano-ano mga pinagsasabi ninyong kwento, mga konstitusyon ninyo. Sabihin ninyo yan sa plenary, hindi sa Facebook Live. Kayo kaluin na nang naniniwala sa kwento ninyo. Lahat na nagsabi ng legit majority, 12 sila yung grupo ni Gatchalian. Hindi kayo. Malinaw po mga kababayan. Yun lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.